Huwag mo nang bigyan ng BCBE. Oo, pag hindi na siya What's up, mga beautiful people? Nandito kami ngayon sa Puerto Galera! On today's video, ayan, pag-uusapan natin yung iba't ibang client na Na-handle na. Oo, nakakasalumuhan natin sa store. Siyempre, may iba't ibang pag-uugali yan. Hindi naman yan para-para. Yes! Oo, ganun. Guys, nandito pala kami ngayon sa lobby ng Montani Resort. Resort. Yan, sa Puerto Galera. Kung Sasabihin gusto ko sana, nyo, guys, kung gusto nyo palang pumunta dito, ayan, recommend namin. recommend namin kayo. Click nyo lang yung nasa Description box. description. Guys, pag-uusapan na natin ngayon ha. Umpisa na natin yung ating ayan, today, mag-aano tayo, teach. Yes. Pag-usapan natin kung paano natin na-handle yung mga yung different types ng of customers. Yeah. Ayan, yung mga different types of customer na na-encounter natin on our daily basis. Charot! Ayan, yung mga pag-uusapan natin kung ano yung mga different types. Ayan, unahin natin yung number 1. Ano masasabi mo sa mga angry customer? Ako siguro nung first encounter ko sa angry customer, sobrang kinabahan ako. Kasi sa tinagal-tagal ko sa HP, first time ko magkaroon ng IR. Ano tawag doon? Yung may complaint sa akin. Ayun, sobrang kabado ko, hindi ko alam paano ko siya i-handle. Nagagawa kong itigil yung live kasi nakikita ko yung comment niya, parang nabablanko ako. Pero ang ginawa ko, kinausap ko siya ng maayos kahit galit siya. Kinausap ko siya ng kinausap. Tapos nanghingi ako ng tulong sa mga CSR kasi sila naman talaga alam ko makakatulong talaga sa akin. Pero sobrang tumatak talaga yung mga sinabi niya sa akin. Oo, as in parang tinamad ako mag-live, tinamad ako Minsan nakaka-apekto din kasi sa mental health ng live streamer yung mga ganong customer, yung mga paano ba sabihin, parang hindi sila nahihiyang magsabi ng mga bad words sa live stream. Kung tutuusin, pwede naman siyang i-private message na. Para sa akin naman, sa mga angry customer, para sa akin, tinitake ko siya as achievement. At syempre, pag once si customer galit, hindi wala namang ibang reason kundi meron tayong nagawa or it's either hindi niya na meet yung expectation niya dun sa damit. So, syempre, as a clothing store owner, mag-iisip ka ng way kung paano mo siya, isusolve. Hindi siya magagalit, matanggal yung pagkaano niya. Yung bad trip. Oo, pagka-bad trip niya. Syempre, kakausapin mo siya ng maayos. Papakinggan mo kung ano yung mga complaint na kung bakit siya nagagalit sa atin. And then, at the same time, bigyan mo siya ng urgent na sagot or gagawin. Urgent na gagawin para maayos ang Tsaka pala natutunan ko din, kailangan mo mag-show ng empathy sa kanya para ma-ease yung galit niya sa'yo. Yun nga yung sinasabi ko din sa mga staff na dapat ilagay mo yung sarili mo sa customer. Siyempre, bumili sila sa atin, di ba? Nagtiwala sila. So, dapat pakinggan natin kung ano yung complaint nila at gawa natin agad. Tsaka para maiwasan na din pala yung mga complaint or yung mga na-experience natin na angry moments, ganyan, magbigay rin tayo ng assurance sa kanila para in that way, parang okay, comfortable sila, nawawala yung galit nila. At alam nila na tutulungan natin sila. Diba? So, paano nga ba namin na-handle yung mga customer namin na nanghingi ng discount? Siyempre, lahat naman ng customer. Kahit Gusto ng ako, discount? gusto ko rin ng discount, Oo. diba? Kahit sino naman, kahit ako. Yes. And then, Ako, siguro na-handle ko siya. Ang sinasabi ko kasi, mag-follow muna sila. If ever hindi pa sila naka-follow, mag-follow sila sa page namin. kasi meron sila guys, ng QR. meron kasi mga apps na meron agad na discount. So, mas maganda na ini-inform natin sila. Yan nga, kapag nakapag-follow sila sa ating store, magkakaroon sila ng parang voucher. Yeah, tsaka mag-claim sila ng mga coupons kasi kami nagbibigay kami ng mga monthly coupons like, kunyari, this month, nabigay kami ng 5% off, ganyan, na
mababawas din sa gagastusin mo. Tsaka guys, si Hello Baby Food, sometimes naman, nag-discount talaga siya. Nagbibigay kami ng markdown prices sa mga items. Kasi syempre, marami tayong mga loyal buyers na lagi na lang nabili sa store. Diba? Sometimes, mas maganda rin na nagkakaroon tayo ng event na nagbibigay tayo ng discount para sa mga customer. At lalo na sa mga customer ngayon na mahilig mag-discount para matry nila. Kasi minsan may mga customer na bumibili lang pag-discount. Once na nagkaroon tayo ng ganyang event, at least nagkaroon sila ng chance na maitry yung clothes natin. Na next time, malay mo, bumili ulit sila, di ba? Kahit wala ng discount. Ayun. Aside from that, ayun, may dadagdag din pala ako. Ayun, dagdag ko na rin, syempre, situational din yan. Pag meron din tayong customer na lagi nang nabili, halos everyday nabili, syempre, bigyan din natin sila ng konsiderasyon na magbigay naman tayo ng kahit papaano discount. Minsan may mga ganun, madalas nga may ganun. Madalas. Oo, kasi ang hirap tumanggi sa customer, lalo na kung loyal buyers mo. Sabi, oy, kaibigan ko yan si madam, ayan, pahingi naman discount, o kaya, madam, lagi ako nabili sa store nyo, ayun, hindi mo ba pagbibigyan nyo? Syempre, as owner, clothing store owner, syempre gusto ko na magkaroon talaga ng loyal buyers. So, syempre, yun, magbibigay talaga tayo. Ganun! Galing. Ganun! Galing talaga. CEO. Ayan, tutulungan natin si Jennifer, guys. Ayan, syempre, wala namang perfectong store. Lahat naman, meron talagang makaka-encounter ng dissatisfied na customer. Pero dapat marunong tayo i-handle yun. Paano nga ba natin i-handle yun? Una, syempre, dapat magbibigay tayo ng offer kay customer. Hindi lang basta kakausapin natin siya na pasensya na po, hindi lang basta sasabihin natin na sorry. Dapat meron tayong may offer. Una, pwede natin siyang offeran ng palitan na lang yung item na hindi niya gusto. Syempre, marami naman kayong item na baka nataon lang talaga na hindi niya type or hindi niya kasukat or any reason kaya siya nag-satisfied. Yun nga, palitan natin ng ibang style. Or kung ayaw niya naman, pwedeng iiwan niya muna yung cash, yun yung inaano, kasi marami kaming loyal buyers na sabi na sige sa next time na lang na baka new collection yung merong dumating na bago, doon lang muna, saka na lang sila bibili pag meron na silang nagustuhan. Or pwede rin naman na bigyan natin sila ng small gifts kasi nga na ano natin sila guys, na dissatisfied natin na yung expectation nila. And lastly, kung ayaw talaga niya, talagang na-triggered na siya guys, pwede naman natin bigyan ng option ng refund. Guys, pwedeng i-refund. Malay nyo naman sa ginawa ninyo, next time, mapabili natin siya. Ayun lang. Kasi syempre, pag-aanin natin lagi yung mga loob ng ating mga customer. Ayun. Kasi nga hinahabol natin guys yung tiwala. Galing. Ayan, return customer. Naka-encounter ka na ba siya ng mga return customer? Oo. So, paano mo siya? Binigay ko sa kanya, nilapag ko muna sa kanya yung policy ko. Ano yung policy namin about sa return. Una, hindi niya pa dapat nagagamit. Pangalawa is dapat kinoctain niya na yun within 24 hours kasi pag nagpas na, hindi na namin ina-accept yung return. Meron naman kasi ginagawa nilang concept yung return. Parang, ang ano kasi sa amin, no, ang bad impact niya, hindi na namin siya mabebenta. So, ang ginagawa namin, tinatanong, dapat hindi pa siya ginagamit. Meron kasi nag-return na amoy daw nina. So, anong impact mo sa amin? Hindi na namin siya mabebenta. So, ano namin yung parang bawas na rin yun ang rate sa store namin. Ang sakit dun para sa amin ha. Okay. Lalo na kung gusto ng customer yung damit na yun. Kaso, nanggamit na ng iba tapos may halo na ng ibang amoy. Ayun, sayang yun. Sa akin naman guys, ayun nga, guys, panawagan lang sa mga customer dyan na mga nanonood. Siyempre lahat tayo naging customer guys. Ilagay naman natin yung sitwasyon natin dun sa seller. Kasi guys, totoo, pwede naman talagang magbalik ng item. Pero sana, yung may valid reason tayo. And hindi naman din kami katulad ng malalaking store, clothing store na nakikita nyo na talagang merong fans. Syempre marami ding small business like us na hindi naman ganun kalaki yung puhunan. So, ayun guys, pwede tayong mag-return ng item as long as hindi talaga natin siya nagamit.
Pangalawa, ayun nga, hindi natin nalagyan ng pabango. Meron kaming rules dyan, guys. Ayan, ayan, basta yun lang yung rules, guys. Ayun yung mga rules, guys. Pero pwede talaga mag-return. Meron kasi marami kami na-encounter na nagpapa-exchange item. Yung iba naman talaga, valid yung reason. As in, valid talaga. Yung iba naman parang, ewan ko, parang may sinasadya ata sila, ganun. Hindi ko alam, para kasi Sa akin naman, hindi ko makakalimutan yung customer. Meron ako naging customer before, guys, 2021. Nung nag-start ako ng business. Ako lang yun, ako lang yung staff. And konti lang yung puhunan ng business ko. Merong client na gustong magpa-return. Actually, hindi siya exchange. Gusto niya pala ng refund. Tapos, taga Bulacan siya, guys. Tapos, nag-comment siya ng bad reviews regarding on my store. Nagbigay muna siya ng reviews without telling me kung ano yung problema. And then, ang sabi niya doon, kailangan ko daw siyang bigyan ng pamasahe. 100 pesos kasi pupunta daw siya para ibalik pa yung item. So, paano ko hinandle yun? Siyempre ako, pinaliwanagan ko siya ng maayos na kahit nga yung malalaking store hindi nagbibigay ng pamasahe para dun sa customer para lang ibalik. Pwede naman natin na case-to-case basis naman yan, guys. Okay, yun nga, case-to-case basis. Kunyari, kasalanan ng store. Pagkasalanan talaga ng store, accountability talaga yan ng seller na bayaran yung shipping fee, guys. Pero just in case naman na change of mind lang, naisipan lang ni customer na palitan tama naman yung naibigay na size, tama naman yung naibigay na item, wala namang siyang damage. Kasi importante din, guys, na si seller nag-after customer service bago siya magpadala ng item kay customer. Dapat, guys, pinipilihan natin yun. Safety din natin yun na naipadala natin na maayos at may proof tayo na walang damage yung item. At kampante rin si customer kung marireceive mo yung item na ganito. Siyempre, meron kang actual video ng item. And at the same time, ayun nga, just in case nga na change of mind, ayun yung hindi na kasalanan ni seller. Ayun ay, pwede namang magpalit, guys, kung hindi talaga gusto ni client, gusto niyang magbago or may ibang event siya pupuntahan. Ayun, guys, kailangan talaga natin sagutin yung shipping fee. Kahit di naman ako, as a customer, ganun din yung ginagawa ko sa ibang store pag nabili rin ako. Kasi merong scenario na nangyayari. Meron kasi nagpapa-exchange tapos gusto nila free yung shipping. Walang natanggap ng free shipping, guys. Walang ganun. Kasi marami rin silang binabayaran. Like yung rider, binabayaran niya yung gas. Ayun din, meron din tayong binabayaran. Kami, pinak namin yung guys. Yung packaging pa lang, gumagastos na rin yung store doon. So, kung magpapa-exchange po kayo, shoulder niyo po dapat yung shipping niya, if ever, Basta, kayo yung case-to-case basis. Basta as long as pagkakamali yung store, accountability niya talaga yun. Pero kung change of mind, nagbagong isip ni customer. Kay buyer talaga. Kay buyer. Ayun lang. Ayun lang. Mga window shopping buyer. So, kayo, madalas kayo nakaka-counter ng mga ganyan. Paano mo hinahandle yan? Natatawa lang ako kasi Sige, ikakatanggal ko yan pag sila gusto. natatawa ako. Meron kasi ako na-encounter na ganyan sa live. As in, O lagi ka nakaka-encounter na ganyan sa live. as in super. Every day. Ano siya, memorable siya sa akin kasi natatawa talaga ako sa kanya. Di ba, marami siyang pinapoflex. Tapos, lahat pinlex ko. Tapos sabi niya, ano daw, sige, bibilin ko po sa gantong date. Tapos, sabi ko, sige po, para maalala kita, mag-follow ka po sa page. Nag-follow siya. Tapos, dumating yung araw na, ayun, yung sinabi niya kung kailan niya bibili. Nanood siya ng live, so expected ko bibili niya. Tapos, nagpa-flex ulit siya. Tapos, nangakot siya na sa gantong date na. Hanggang sa tumagal. Tapos, kada nanonood siya, natatawa ako sa kanya. Sabi ko, may papa-flex ka, no? Inuunahan mo na. Oo, parang sinasabi niya na lagi sa comment. Alam mo na agad sasabihin ko. May gano'n. Ako naman, guys. Naging close ko siya dahil doon. Ako naman, bigyan kayo ng tips, guys, sa mga ganyan, sa mga window shopper.
Guys, kasi sa mall, syempre, mas maano doon, mas maganda, di ba? Kasi patingin-tingin lang. Dito kasi sa online, di ba guys? Pag window shopping si customer, it means may effort. Kailangan mag-effort ni seller. Kasi kailangan niya mag-send ng ako tapos hindi naman bibili, di ba? Dapat importante din sa online store na maganda yung picture, guys. Yun yung pinaka-importante. Yung picture ng item na ipinapost nyo. Para lalo yung mahikayat yung mga ganyan, yung mga window shopper na mapabili lalo sa sa store ninyo. Yun nga, sa live stream naman, sinasabi ko sa mga staff ko sa live stream na dapat yung ilalagay nyo sa mannequin yung the best na. Yung the best outfit. Kaya nga pinagbabawalan ko, yung tips nga sa mga nag-online dyan, na huwag kayong maglalagay ng mga casual. For me ha, gusto ko yung bongga na. Syempre yun na yung i-display mo eh. Kailangan mo hikayatin yung mga viewers mo na mapabili dun sa store mo. Eh, kung ilalagay mo dun yung ordinaryong damit lang, paano mo sila mabubudol? Ayun yung sekreto ko guys, kaya nabubudol ko kayo, di ba? Lumabas ng secret. Yun yung sekreto doon. Kailangan magkaroon kayo ng magandang visual, magandang photo, magandang video, magandang content para mapudol nyo yung mga client. Yes. Eh, nandyan na yung products eh. Andyan na yung yung quality, andyan na yung rareness. Tingnan mo na lang yung visual mo kung paano mo i-push mo yung marketing mo. Oo, galingan mo na sa pagiging marketing mo sa pera mo. Ano eh? Panindigan mo. Panindigan. Diba, panindigan mo na nandiyan na eh. Oo. Nandiyan na lahat eh. Ganun isosolve yung mga window shopper. Kasi talagang yan, manginginig yung yan, iti-check out yan na yan eh. Yung parang, hindi yun kailangan ng second opinion. Sige, check out. Lagyan ko na actual video yan. Ewan ko na kung di manginig yan sa check out. Tara. Ang galing yun. Naman is yung mga indecisive customer namin. Meron kasing scenario na dalawa yung damit, tapos eto. Tapos kami, papapiliin kami kung ano yung maganda. Oo. Papapiliin ko ano daw yung maganda. Ang lagi namin sagot is, kunin mo po! Ayun, syempre, yung pinaka doon, the best doon, dapat makuha niya ng dalawa yun. Pero syempre, di ba, case to case yan. Case to case, pero for the client yan, mas maganda kunin niya both. Oo. Kasi meron din na nangyayari, like, nagko-comment sila sa live na nagigilty sila sana pala kinuha nila. Kasi oo nga, nung time na kukunin na nila, sold out na, ganun. Kaya lagi namin suggestion, habang meron pa, kunin nyo both para hindi kayo Pero kung yung customer hindi niya afford, kung naman i-push na kunin mo both, eh, hindi pala afford ni customer. So pag mga ganon, pag napupulsuhan niya na yung isang item, kunya si item A, napupulsuhan niyo na, i-push mo na dun sa item. Huwag mo nang bigyan ng B, C, D, E. Oo, pag hindi kasi lalo. Ay, ng 1 day dyan, guys. 2 days, 3 days, kaka-actual item. Yun na. Pag yun yung napupulsuhan niya at sa palagay niya, yun yung gusto niya, syempre, yun na yung i-push ninyo, guys. Huwag mo nang lituhin, guys. Huwag mo nang bigyan ng kung ano-ano. Ayun na yun. Diba? Baka mangyari pa, hindi siya mag-check out kasi sobrang lito niya. Oo, ganon. Tapos, syempre, yun nga yung gusto niya. Yung nalito ako sa ayun, syempre, yung gusto niya, yun ang sabi ko, i-push nyo na. Kasi syempre, bandang huli, baka sisingin pa kayo. Bakit mo pinush mo ako sa B? Eh, yun nga yung napupulsuhan ko na yung A. Kaya kaya yung sabi ko sa inyo, i-push nyo na kung saan napupulsuhan ni customer. Mas lalo lang siya magugulahan. Oo, huwag nyo na siyang guluhin. May FG. Oo, Okay, next. Go. Siyempre, ang huli natin is mga loyal customer na. favorite customer. Yes! Usually, kami talaga mga live seller. Meron kami talagang mga favorite customer. Meron din naman silang favorite buyer. Meron kasing scenario na hindi sila bibili ba kung hindi ikaw or hindi nila bibili hindi Pero ikaw yung yung kasing loyal customer na may pinipilian na CSR or live streamer, yun lang sila pipili. Oo, meron kasi, ang habol kasi nila, kunyari ako as a live streamer, same kami ng height, same kami ng size, ng body frame. Lagi niya akong hinahanap sa live kasi pag Tips pinapa-fit yun niya, guys ha, pag sa tingin nyo si CSR o si live streamer ka body type, yun kayo laging magpa-assist para at the same time hindi kayo magkamali sa site, diba?
Tsaka para maiwasan din yung mga unnecessary na layout. Ako, paano nga ba nakakagain ng, ng loyalty sa mga customer? Tips is, i-handle mo sila ng maayos. Good communication, kausapin mo sila ng maayos lagi, offeran mo ng the best. Huwag yung second the best, kundi yung pinaka the best. Tapos samahan mo ng konting kulit. Oo, yung dapat may entertaining din, hindi yung puro lang. Puro Siyempre dapat binobola nila. Hindi dapat na binobola, siyempre dapat na napapatawa din natin. Oo, dapat yung hindi lang natin nasa-satisfy yung gusto nila, kundi na-entertain pa natin sila sa life. Ayun, siguro ayun yung tips ko kasi lagi ko silang in-entertain. Sobrang gandal ko kasi sobrang kulit. Siguro ayun yung yung trademark ko as a live streamer. Dinadaldal ko sila ng dinadaldal hanggang sa next purchase nila, kung yung hinahanap nila, ayun, nagkakaroon ako ng loyal customers. Ako naman as a clothing store owner, para sa akin mahirap yung mga i-handle yung loyal customer. Kaya ako siya binigay sa point na to. Kasi syempre, si loyal customer, meron niyang expectation, meron niyang standard na hinahanap sa bawat store. Syempre, kung ayun nga, sa una nabigyan mo siya ng magandang experience, dapat ma-maintain mo yun hanggang sa dulo. Kasi meron din mga customer na, ayan, loyal buyer mo siya ngayong taon, at next year, paano mo siya ma-maintain? Next year, kailangan mag-isip din si owner kung paano niya ma-maintain yung mga loyal buyers niya. At so, ayan, minsan nagpapadala tayo ng mga gifts, kahit hindi sila nabili, magpapadala tayo ng gifts kay loyal buyer para at hindi maalala niya tayo, ay, sige lang, beautiful. Ganun, lagi natin i-remind sila na naaalala natin sila as well. Message nyo sila na meron tayong new arrival, dapat lagi natin silang pinapriority kasi nga sila yung madalas bumili sa store, guys. Kailangan natin mag-isip lagi kung paano natin sila mapapabalik at mapapabalik. Ano pa? May dadagdag ka pa? Isip lang. Yun ay opinion lang naman namin. Siyempre, merong mas magagaling sa amin na talagang taon na, sa taon na. Yung sinasabi lang naman namin guys, if yung nararanasan natin, yung na-experience namin. Kasi, ginagawa rin yan, kaya kami Oo, nabigay. malay mo next. Pero hindi kami meron na kayong professional. sarili ninyong clothing store. O malay nyo kayo naman. Malay mo kayo naman. CEO. Oo, sooner, magagamit nyo rin yung mga tips na binigay namin, kahit hindi siya ganun. Ngayon hindi pa kayo professional. nakaka-relate, pero sooner or later. Oo, makaka-relate din kayo sa sinasabi natin. Kanan!